Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Habiki na tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang bakanteng lambak habang hinahabol ng isang horned rabbit. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa sitwasyong iyon o kung ano nga ba ang humahabol sa kanya, kaya pakiramdam niya ay bigla na lang nangyari ang lahat. Nagtataka siya kung anong klaseng nilalang iyon, at bigla siyang nakarinig ng isang mahinang boses ng babae na tumingin sa nilalang at nagsabing isa itong level 1 horned rabbit. Hindi niya alam kung ano ang boses na iyon, pero nakiusap siya rito na huwag siyang iwan dahil natatakot siya. Biglang tumalon ang rabbit papunta sa kanya, ngunit nakaiwas siya at napunta sa ibabaw nito, na naging dahilan para madurage ito at mamatay. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, makikita ang isang elf girl na naglalakad sa pagitan ng mga puno habang ginagabayan ng isang hindi kilalang boses ng lalaki na nagsasabing magtungo siya sa silangan dahil may isang napakahalagang bagay na naghihintay sa kanya roon. Samantala, nakahinga ng maluwag si Habiki matapos makaligtas sa pag-atake ng horned rabbit, ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang boses na iyon. Bukod pa rito, sinuri niya ang kanyang phone at nakita niyang wala itong signal, na tuluyang pumatay sa pag-asa niyang makahingi ng tulong para hindi siya mabaliw. Nagpasya siyang isipin na hindi totoo ang boses at baka ganagunin niya lamang ito. Nagsimula siyang makaramdam ng gutom at naisip niyang kainin ng horned rabbit, ngunit agad din niyang inalis sa isip iyon dahil hindi niya alam kung ligtas ba itong kainin. Muling nagsalita ang boses at sinuri ang katawan, sinasabing ang horned rabbit ay isa palang graded delicacy na masarap iluto sa stew. Nang marinig yun, nagpasya si Habiki na dalhin na lang muna ito kahit medyo naiilang pa rin siya sa ideya. Nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim tungkol sa kakaibang boses at napansin niyang nagsasalita lamang ito kapag may tinatanong siya. Kaya sinubukan niya itong ites sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga random na bagay tulad ng kanyang backpack. Sumagot ang boses na ito ay isang bag na gawa sa mga materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong tungkol sa iba't ibang bagay at sa bawat pagkakataon ay nagbibigay ang boses ng malinaw at eksaktong paliwanag. Dahil dito, naisip ni Habiki kung kaya rin ba siyang eska ng boses, kaya nagtanong siya at biglang lumitaw ang isang screen sa harap niya na nagpapakita ng lahat ng kanyang stats. Sinuri niya ang lahat at nakita niyang tama ang mga detalye tulad ng kanyang pangalan at edad, ngunit ang labis na ikinagulat niya ay ang nakalagay na trabaho niya bilang isang praiser provisional, na wala talagang saysay para sa kanya dahil hanggang ngayon ay normal lang siyang namumuhay bilang isang high school student. Kaya nagsalita siya at tinanong ang boses kung sino ito, at sumagot ito na siya ang kanyang status support, ngunit hindi raw siya maaaring magbahagi ng anumang personal na impormasyon. Para kay Habiki, hindi iyon patas, ngunit kahit papaano ay napagaan ang kanyang pakiramdam nang makita niya kung gaano karaming skills ang maaari niyang matutunan. Naisip niyang mukhang interesante ang expert skill kaya agad niya itong sinubukang gamitin, ngunit walang nangyari. Kaya nagpasya siyang simulan na lang ang tutorial dahil mukhang mas madali iyon, ngunit nagsalita ang boses at sinabing tumatakbo na ang tutorial. Hindi maintindihan ni Habiki ang ibig nitong sabihin kaya nagpatuloy na lang siya at sinubukan ang world map skill na naglabas ng isang holographic display sa harap niya. Tiningnan niya ito ng mabuti at napagtanto niyang hindi pala ito totoong mapa, kundi sinusundan lamang nito ang landas na dinaanan niya. Doon niya na-realize na paikot-ikot lang pala siya sa paglalakad. Nang malanawan siya, ginamit niya ito bilang gabay at nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng paglubog ng araw, may nakita siyang kalsada sa ibaba, ngunit dahil sa sobrang excitement ay nadapa siya at bumagsak ng padapa sa batong daan. Pag-upo niya, inanunsyo ng boses na nakakuha siya ng title na Castaway in an Ice Sky. Nagtaka man si Habiki, agad niyang napagtanto na may mas malaki siyang problema dahil isang higanteng halimaw ang nakatayo sa harap niya. Akala niya ay katapusan na niya, ngunit biglang may lumipad na magic arrow mula sa kung saan at agad nitong pinabagsak ang halimaw. Gulat na tumingin si Habiki at nakita niyang gawa iyon ng isang elf girl na nakatayo sa isang bato malapit sa kanya. Bago pa siya makalapit dito, inactivate ng boses ang kanyang speech upang makapagsalita at makaunawa siya ng wika ng mundong ito. Matapos magpasalamat si Habiki sa pagliligtas sa kanya, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Amelia. Napatingin si Habiki sa kanyang mga tainga at napansin niyang parang elf ito, kaya sinabi niyang gusto niya ang kanyang cosplay, ngunit walang ideya si Amelia kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Amelia kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater Grassland, at ipinaliwanag lang ni Habiki na bigla na lang siyang napunta roon ng walang dahilan, na ikinagulat ng dalaga. Samantala, nagsagawa ang boses ng isang full appraisal kay Amelia, at nagulat si Habiki nang malaman niyang isa talaga siyang tunay na elf. Mas sinuri pa niya ang kanyang stats at lalo siyang namangha nang makita niyang 56 years old na pala ito.
Ipinaliwanag ni Amelia na ang Maze Eater Grassland ay isa palang halimaw na nagkukunwaring isang malawak na damuhan. Hindi ito direktang umaatake, kundi hinihintay lamang nitong mapagod at maliga ang biktima hanggang sa tuluyan na itong kainin. Dahil dito, napagtanto ni Hibiki kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Bigla siyang niyakap ni Amelia at sinabing mahusay siyang nakasurvive para sa isang batang lalaki dahil akala niya ay nasa 10 taong gulang pa lamang si Hibiki. Ngunit nang sabihin nitong 16 na siya, agad siyang bumitaw at nagsabing hindi niya akalaing may taong ganoon ang edad na may napakaliit na katawan. Di nagtagal ay nagdilim ang paligid at nag-set up sila ng camp kung saan nalaman ni Hibiki na sa mundong ito ay itinuturing ka ng adult kapag umabot ka ng 15 taong gulang. Matapos nilang kainin ng horned rabbit para sa hapunan, tinanong ni Hibiki kung nasaan sila at sa sobrang gulat ni Amelia sa tanong ay naibugan niya ang iniinom niyang tsaa diretso sa mukha nito. Agad naman siyang humingi ng paumanhin habang pinupunasan ng mukha ni Hibiki at sinabi na nasa Kingdom of Habraya sila. Ipinaliwanag ni Hibiki na hindi niya yon alam dahil galing siya sa Japan, ngunit hindi pa naririnig ni Amelia ang lugar na yon, na lalo lamang nagpatibay sa hinala niyang nasa ibang mundo nga siya. Inisip ni Amelia na siguradong nalulungkot si Hibiki dahil malayo siya sa kanyang tahanan, kaya sinabi niyang dadalhin niya ito sa lungsod kinabukasan, na labis na ikinatuwa ni Hibiki. Habang natutulog si Hibiki, pinagmamasdan siya ni Amelia at napagdesisyonan niyang siya ang tinutukoy ng espiritu bilang napakahalagang bagay. Pagkaraan nito, siya rin ay nakatulog. Sa kanyang panaginip, naalala ni Hibiki ang kanyang nakaraang buhay, kabilang ang isang masayang alaala kasama ang 3 niyang pinakamalalapit na kaibigan na sina Amain, Kayuyuko, at Tiki sa diner kung saan nagtatrabaho si Amain. Malaki ang halaga ng 3 ito sa kanya kahit hindi nila pinalalagpas ang pagkakataong asarin siya dahil sa kanyang maliit na tangkad para sa isang 16-na-year-old. Pagkatapos nito, nagbago ang kanyang panaginip at ipinakita kung paano siya napunta sa mundong ito. Huling araw iyon ng klase bago ang summer break at papasok na sana si Hibiki sa classroom nang bigla siyang tamaan ng isang matinding liwanag at sa sumunod na sandali ay napunta na siya sa mundong ito. Nagising siya mula sa panaginip at sinilip ang kanyang phone habang iniisip kung gaano na siguro nag-aalala ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tumingala siya sa langit at napansin ang ilang kumikislap na berdeng hugis na lumulutang sa itaas. Sinuri iyon ng boses at ipinaliwanag na isa itong special protective barrier na inilagay ni Amelia upang bantayan ang paligid. Tinanggap na ni Hibiki ang katotohanang totoo ang magic sa mundong ito na nangangahulugang nasa ibang mundo nga siya. Kaya nagpasya siyang unawain ang sarili niyang sitwasyon at tinanong ang boses kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging appraiser provisional. Ipinaliwanag ng boses na ito ay isang job na ibinigay sa kanya ng God at may rarity rank na B, at may kakayahang appraisal na nagpapahintulot sa kanya na tukuyin ang abilities at traits ng anumang target. Gayunpaman, wala itong kasamang combat skills kaya ito ay classified bilang non-combat job. Habang sinusubukan pa rin ni Hibiki na ay proseso ang lahat ng ito, nagpasya na lamang siyang matulog muli. Kinabukasan, nagising si Amelia at naalala kung paano niya iniligtas si Hibiki at kung paano sila nagpalipas ng gabi roon. Maya-maya, nagising na rin si Hibiki at sabay silang naglakbay papunta sa Lel, ang pinakamalapit na bayan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, sinabi ni Amelia na aabutin sila ng 1.5 araw bago makarating doon. Binanggit din niya na may mga monsters sa lugar, ngunit pinayuhan niya si Hibiki na huwag mag-alala dahil poprotektahan niya ito. Namangha si Amelia na nararamdaman ni Hibiki ang presensya ng mga halimaw at ipinaliwanag naman niya na dahil ito sa kanyang world map skill. Nagulat si Amelia nang marinig iyon dahil ang world map skill ay may rarity rank na AAA. Ngunit nang sabihin ni Hibiki na isa siyang appraiser provisional, hindi siya gaanong na-impress at itinuring pa itong parang biro. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit malaking bagay ang world map skill dahil para sa kanya ay ipinapakita lamang nito kung saan siya nakapunta at kung may mga monsters sa paligid, samantalang si Amelia ay hindi makapaniwala kung paanong hindi niya nakikita kung gaano ito kahalaga para sa kanyang survival. Agad na binuksan ni Hibiki ang kanyang world map at tinanong kung may anumang mapanganib sa paligid at ipinakita nito na may isang crystal horned rabbit na malapit sa kanila. Natuwa si Amelia nang marinig iyon dahil napakabihira ng mga crystal horned rabbit at maaari itong may benta ng hanggang 200 gold coins. Kagad niyang hinayla si Hibiki at sinabing dalhin siya diretso roon. Sinundan nila ang crystal horned rabbit mula sa malayo at ginamit ni Amelia ang kanyang magic upang itago ang kanilang tunog at amoy para hindi sila madaling matukoy.
Labis na namangha si Habiki at sinabi kay Amelia na napakahusay niya, ngunit agad naman siyang binalikan ni Amelia at sinabing si Habiki ang mas kahanga-hanga dahil sa kanyang world map skill, at na kahit anong adventurer party ay magiging maswerte na makuha siya dahil ang appraisal ay isang non-combat job. Kung sasali man siya sa isang party, hahayaan lang niyang ang iba ang lumaban sa harapan habang siya ay nasa likod bilang support. Gusto talaga ni Amelia na bumuo ng party kasama si Habiki, ngunit ayaw niyang magmukhang desperado kaya nagpa siya siyang ipakita na lang ang kanyang kakayahan at hintayin na si Habiki ang mag-aya sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang bow at naghanda sa pagbaril, ngunit napansin ni Habiki na wala siyang arrow. Ipinaliwanag ni Amelia na ang kanyang job ay spirit archer, ibig sabihin ay kaya niyang bumuo ng mga arrow mula sa hangin at iyon ang kanyang pinapana. Nagpakawala siya ng isang spirit arrow patungo sa rabbit, ngunit nakaiwas ito sa huling sandali na ikinagulat niya. Napag-isip ni Amelia na hindi na nila ito mahahabol dahil may escape skill ito na nagpapahintulot dito na umiwas sa mga atake sa napakabilis na paraan. Ngunit nang malaman ni Habiki na hindi nito magagamit ang skills nito habang umaatake, nakaisip siya ng plano kung mapapalapit niya ang rabbit sa kanya, magkakaroon si Amelia ng malinaw na pagkakataon na tamaan ito. Hindi kumbinsido si Amelia na gagana ang simpleng plano, ngunit pinakalma siya ni Habiki at sinabing base sa kanyang appraisal, hindi ganoon katalino ang rabbit. Habang nasa bukas na lugar ang rabbit, biglang may umangat na pader na bato sa harap nito na ikinagulat nito. Pagkatapos ay nakita nito si Habiki na nakahiga sa isang bato at agad nitong kinagat ang pain ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling tumalon ito para umatake, tinutok ni Amelia ang kanyang pana at agad itong pinabagsak. Labis na nagulat si Amelia na gumana nga ang plano. Ang naging sikreto ng tagumpay nila ay ang paglalagay ni Amelia ng mga pader na bato upang harangan ang lahat ng ibang daanan at pilitin ang Crystal Horned Rabbit na dumiretso kay Habiki, kahit na dahil dito ay inakala ng rabbit na wala siyang banta. Pagkatapos, inabisuhan ng boses si Habiki na nag-level up ang kanyang mga skills na ikinagulat niya dahil si Amelia naman ang pumatay sa halimaw. Ipinaliwanag ni Amelia na ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa buong laban at inilagay pa niya ang sarili bilang pain, kaya karapat-dapat lang na makuha niya ang level up dahil may malaking bahagi siya sa nangyari. Samantala, sa langit, masaya ang God na nagdala kay Habiki sa mundong ito sa kanyang progreso, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na tutorial pa lamang ito, ibig sabihin ay napakahaba pa ng landas na tatahakin ni Habiki. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Adventure Guild kung saan ang isang babae na nagngangalang Ival ay katatapos lamang magparehistro bilang isang adventurer. Itinuro siya ng receptionist sa job board, ngunit sinabi ni Ival na may una na siyang quest, hinahanap niya ang isang napakahalagang bagay. Samantala, dumating sina Habiki at Amelia sa bayan ng Rel, at pagdating pa lamang nila ay agad na binalutan ni Amelia ng cloak si Habiki dahil masyadong kakaiba ang kanyang suot at ayaw niyang makaakit sila ng hindi kinakailangang atensyon. Iniisip ni Amelia na makakabili sila ng tamang damit matapos nilang maibenta ang sungay ng Crystal Horned Rabbit at makuha ang pera. Tinatansya niyang makakakuha sila ng humigit kumulang 200 gold coins na sapat na para makabili rin ng armor at mga bagong armas. Bukod pa rito, wala talagang ideya si Habiki kung gaano kahalaga ang isang gold coin, kaya agad niyang tinignan ang kanyang status at nalaman niyang ang isang gold coin ay katumbas ng humigit kumulang 10,000 yen, na labis niyang ikinagulat dahil napakalaking halaga nito. Tumingin si Amelia kay Habiki na may pag-aalala at sinabi na habang nasa lungsod sila ay kailangan niyang itigil ang pagiging inosente dahil may mga taong hindi magdadalawang isip na samantalahin siya. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang nitong pinaniwala si Habiki na tila wala talagang kaibigan si Amelia. Pagkatapos nito, dinala ni Amelia si Habiki sa Adventurer Guild, at nang makita sila ng ibang adventurers sa loob, agad nilang inakala na kumuha si Amelia ng babysitting job. Sinabi ni Amelia sa kanila na kahit mukhang ganoon, si Habiki ay isa ng adult at isang registered rookie. Sinaway naman ng leader ng adventure group ang kanyang mga kasama at sinabing tigilan na ang pang-aasar sa bagong dating, kaya tumahimik na ang lahat. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Amelia kay Habiki na ang kanilang party ay tinatawag na The Silver Banner. Lumapit sila kay Jewel na receptionist at sinabi ni Amelia na may item silang ibebenta at nakiusap na ipaghanda sila ng isang silid. Samantala, hindi mapigilan ni Habiki ang pagtitig sa cat ears ni Jewel na labis niyang kinamanghaan habang iniisip na isa itong beast folk. Pagkatapos, pumasok silang lahat upang makipagkita sa Guildmaster, at sa unang tingin pa lamang ni Habiki ay namangha na siya sa sobrang laki at maskuladong katawan ng lalaki. Bigla namang dramatikong hinubad ng Guildmaster ang kanyang damit at nagpakilalang si Dilliard.
Unti-unti nang nawawala ng pasensya si Amelia habang pinapanood si Hibiki na humahanga sa muscles ni Dilliard, kaya binuhusan niya silang dalawa ng malamig na tubig na agad nagbalik sa kanila sa katinoan. Matapos iyon, umupo silang lahat at formal na nagpakilala si Joel bilang receptionist at vice guildmaster, bago tanungin si Amelia kung ano ang nais nitong ibenta. Inilapag ni Amelia ang crystal horn sa harap nila at halatang humanga si Dilliard na nagsabing mas malaki pa ito kaysa sa nakuha nila 3 taon na ang nakalipas. Matapos mag-isip sandali, nag-alok siya ng 400 gold coins. Natuwa si Hibiki nang marinig iyon dahil doble ito sa inaasahan nila, ngunit sa labis niyang gulat ay tumanggi si Amelia at sinabing hindi siya tatanggap ng mas mababa sa 800 gold coins. Ipinaliwanag niya na ang naibenta nila 3 taon na ang nakalipas ay umabot ng 200 gold coins, at ang isang ito ay 3 beses na mas malaki. Nagtagal ang kanilang pagtatalo sa presyo hanggang sa napilitan si Dilliard na pumayag sa 700 gold coins, na ikinatuwan ni Amelia. Ngunit biglang nag-iba ang aura ni Joel at nagpakita ng nakakatakot na presensya habang kalmadong pinaalalahanan si Dilliard na lampas na sa budget ang presyong napagkasunduan, kaya kukunin niya ang sobrang halaga diretso mula sa sahod nito, na labis namang ikinainis ni Dilliard. Kalaunan, nakaupo mag-isa si Hibiki sa loob ng guild habang ipinapaalam ng kanyang status support na naabot na ng kanyang tutorial skill ang requirements para mag-level up. Ngunit wala pa rin siyang malinaw na ideya kung ano ba talaga ang tutorial, kaya inilabas ng status support ang isang definisyon at ipinaliwanag na ito ay isang skill na ibinibigay sa mga taong napakababa ng tsansa na mabuhay, at nagbibigay ito sa kanila ng guidance mula sa God upang matutunan nila ang mga kaalaman at skills na kailangan para makasurvive sa mundong ito. Nang marinig yun, napagtanto ni Hibiki na dahil sa God kaya siya nakarating hanggang dito, kaya tahimik siyang nagpasalamat. Bigla naman siyang nakarinig ng isang boses na sumagot at nagsabing na-appreciate ang kanyang pasasalamat. Inakala ni Hibiki na ganaguni lamang yon, ngunit nagpatuloy ang God sa pakikipag-usap sa kanyang isipan at sinabi na siya ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Nagulat si Hibiki na kaya pala niyang direktang makipag-usap dito, ngunit ipinaliwanag ng God na hindi ito laging posible at paminsan-minsan lamang nangyayari. Sinabi rin nito na mula ngayon, nasa kamay na ni Hibiki ang lahat kung paano siya mamumuhay at kung paano siya mabubuhay sa mundong ito, at matapos iyon ay nagpaalam na ito. Ngunit agad siyang tinawag ni Hibiki at nagtanong ng sunod-sunod na mga tanong, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng status support na ngayong tumaas na ang kanyang level, ang support na ibinibigay ng guide ay magtatapos na. Nagtaka si Hibiki kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit dumating si Amelia at tinawag siya. Kasunod nito, may lumapit na messenger kay Amelia at nagbigay ng isang liham na nagsasabing mayroon siyang designated request. Pagkabasa ni Amelia nito, humarap siya kay Hibiki at humingi ng paumanhin, sinasabing kailangan niyang umalis agad ng bayan at hindi niya ito maisasama sa pagkakataong ito dahil ang request ay direktang galing sa kanyang hometown at hindi niya ito maaaring tanggihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hibiki na si Amelia pala ang guide mula sa simula. Samantala, si Ival ay nasa kailaliman ng isang dungeon, patuloy na hinahanap ang bagay na matagal na niyang sinusundan ngunit wala pa rin siyang nakikitang resulta. Bigla ay may naramdaman si Ival na tila alam niya kung nasaan ang hinahanap niya, kaya agad siyang lumingon at dumiretso roon. Kasabay nito, tahimik na nag-aalala si Amelia kung kakayanin ba ni Hibiki na mag-isa, ngunit sinabi naman ni Hibiki na huwag siyang mag-alala dahil plano niyang maging isang adventurer. Nalaman niyang may mga quests din para sa mga non-combatants at talagang excited siya sa ideyang iyon. Inamin din ni Hibiki na napakarami nang naitulong ni Amelia sa kanya at ayaw na niyang maging dagdag na pabigat pa rito. Nang dumating ang oras na kailangan na nilang maghiwalay, sinabi ni Amelia kay Hibiki na maaari siyang manatili sa inn kung saan siya tumutuloy, at iniabot niya rito ang mapa bago tuluyang umalis. Bago siya tuluyang makaalis, sinabi ni Hibiki na ibabalik na niya ang cloak, ngunit sinabi ni Amelia na huwag na niyang alalahanin iyon at ituring na lang bilang isang parting gift. Ngunit sinabi ni Hibiki na mas kailangan pa iyon ni Amelia ngayon dahil napigtas ang butones ng kanyang damit. Namula sa hiya si Amelia at daldaling umalis, habang nagmamadali siya, nabangga niya si Ival at agad humingi ng paumanhin. Nang lapitan siya ng isang knight at tanungin kung bakit siya nagmamadali, sinabi niyang kailangan niyang umuwi agad. Tinulungan ni Amelia na makatayo si Ival, at tinanong naman siya ni Ival kung ang kanyang hometown ba ay ang Elf County, ang Kingdom of Fair. Nang kumpirmahin iyon ni Amelia, sinabi ni Ival na napakagandang pagkakataon iyon dahil doon din siya papunta. Samantala, mula nang umalis si Amelia, halos ginugol na ni Hibiki ang kanyang oras sa pagtulog.
Nang kunin niya ang kanyang phone, napansin niyang tuluyan na itong naubusan ng battery, at wala pa rin siyang paraan para makabalik sa kanyang dating mundo. Bukod pa rito, hindi na rin siya muling kinausap ng God mula noong huli nilang pag-uusap, kaya nagsisimula na siyang magtanong kung bakit nga ba siya dinala sa mundong ito. Bigla namang pumasok sa kanyang silid si Tanya, ang babaeng may-ari ng inn, at sinabi nitong nag-aalala siya dahil hindi siya bumaba para mag-almusal o mananghalian. Sinabi ni Hibiki kay Tanya na ayos lang siya, at natuwa naman ito nang marinig yon. Ipinaalam din niya na malapit nang maging handa ang hapunan, at sinabi ni Hibiki na bababa siya agad. Pagkaalis ni Tanya, nagsimulang maramdaman ni Hibiki ang pressure dahil ang natitira na lamang niyang pera ay mula sa pagbebenta ng horn, kaya kailangan na niyang maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Ngunit base sa kanyang stats, napaisip siya kung saan nga ba siya magiging kapakipakinabang. Ipinakita ng kanyang status support ang kanyang mga numero, at hindi nga ito kagandahan, kaya pinayuhan siya na umiwas sa solo combat. Gayunpaman, itinuro rin nito na mayroon siyang ilang technical skills tulad ng contract at medical book. Naisip ni Hibiki na interesante ang medical book skill, kaya ipinaliwanag ng status support na maaari siyang mag-absorb ng kaalaman mula rito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pahina nito. Pinayuhan din siya na basahin ang bawat pahina kung nais niyang tumaas ang level nito, ngunit may babala na kapag nagsimula na siyang magbasa, hindi na siya maaaring tumigil sa kalagitnaan. Medyo nagulat si Hibiki sa kondisyong iyon, ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan ito. Nang magsimula siyang magbasa ng medical book, biglang bumuhos sa kanyang isipan ng napakaraming kaalaman ng sabay-sabay na lubos na ikinagulat niya. Samantala, patuloy sina Ival at Amelia sa kanilang paglalakbay papunta sa Elf County, at ibinahagi ni Amelia kay Ival na hindi niya mapigil ang isipin si Hibiki at mag-alala kung magiging maayos ba ito. Inakala ni Ival na may nararamdaman si Amelia para kay Hibiki, ngunit agad itong pinabulaanan ni Amelia, sinasabing kakakilala pa lamang niya rito at mas bata ito ng halos 40 taon kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang maid na tumawag kay Amelia mula sa unahan, at nang makita niya ito ay agad siyang tumakbo at niyakap ito. Ipinaliwanag ni Amelia kay Ival na ito si Stalia, ang kanilang chief maid. Matapos ipakilala si Stalia, biglang na-excite si Ival at hiniling kay Amelia na bumuo sila ng party, na ikinatuwa naman ni Amelia dahil iyon ang una niyang natanggap na party request, ngunit halatang hindi nagustuhan ni Stalia ang ideyang iyon. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang natapos ni Hibiki ang pag-absorb ng kaalaman mula sa medical book. Kahit na halatang pagod na pagod siya, naalala niyang kailangan pa rin niyang mamili kaya dumiretso siya sa armory upang kumuha ng armor. Pagkatapos at paglabas niya, sandali siyang napahinto at inalala kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa pag-absorb ng lahat ng kaalaman mula sa medical book. Napagtanto niya na hindi madali ang pagkatuto ng skill sa mundong ito at bawat skill ay may kanya-kanyang paraan ng pag-aaral. Doon niya rin na-appreciate kung gaano siya mawawala kung wala ang kanyang status support, kaya nagpasya siyang hindi na ito tawaging simpleng status, at binigyan niya ito ng pangalang Sapo upang mas madali itong tawagin. Pagdating niya sa guild upang maghanap ng trabaho, may isang adventurer na malubhang sugatan ang dinala sa loob, at nang makita ito ni Hibiki ay napagtanto niyang ito ang lalaking nakasalamuhan niya kamakailan. Nataranta ang kasama nito at sumigaw na tinamaan ito ng isang silver ruby wolf at naniniwala siyang si Dilliard lamang ang makakapigil sa pagdurugo nito. Ngunit bigla itong netisod at pareho silang bumagsak sa sahig na naging dahilan para muling bumuhos ang dugo mula sa sugatang binti. Ipinaalam ni Joel na wala si Dilliard sa bayan sa kasalukuyan, ngunit maaari nilang subukan ang ibang uri ng healing magic. Hindi naman kumbinsido ang mga kasama nito dahil nasubukan na nila ang lahat ng kanilang naiisip. Tiningnan ni Hibiki ang sitwasyon at napagdesisyonan niyang kailangang mapigilan agad ang pagdurugo. Dahil sa kaalamang nakuha niya mula sa medical book, naisip niyang may magagawa siya. Lumapit siya at hiniling na hayaan siyang tumingin dahil mayroon siyang medical skill. Agad na nagsagawa si Sapo ng pagsusuri at tinansya na mayroon na lamang 5 minuto bago mamatay ang lalaki. Nahawaan ito ng Dirith Poison at nawala ng 2 bahagi ng katawan, kaya kakailanganin ng parehong Hypercure at Perfect Heal techniques para sa paggamot. Inisip ni Hibiki na tila diretso lamang ang proseso, ngunit agad niyang napagtanto ang problema, kailangan ng 650 mana points para maisagawa ang buong paggamot, samantalang 56 lamang ang kanyang kasalukuyang mana. Agad na napagtanto ni Hibiki na kahit alam niya kung paano isagawa ang paggamot ay wala itong silbi kung wala siyang sapat na mana para maisakatuparan ito, kaya nagsimula siyang mag-isip kung ano ang maaari niyang gawin.
Iminungkahi ni Sapo na gamitin niya ang kanyang contract skill kung saan maaaring pumasok sa kasunduan ng mga taong nasa paligid niya at direktang ilipat ang kanilang mana points sa kanya upang magkaroon siya ng sapat na lakas para maisagawa ang paggamot. Walang pag-aatubiling pumayag ang lahat sa kontrata at agad na ipinadala ang kanilang mana sa kanya. Nang makalakam siya ng sapat, sinimulan niya ang paggamot gamit ang Hypercure upang tuluyang alisin ang Dirith Poison sa katawan ng lalaki, at sinundan ito ng Perfect Heal na naglabas ng isang maliwanag na asul na liwanag. Nang matapos ang lahat, nakahiga na ang adventurer na ganap ng gumaling at bumalik ang parehong nawalang bahagi ng kanyang katawan. Labis ang ginhawa ni Hibiki na nagawa niya ito, ngunit agad din siyang bumagsak pagkatapos. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang dating kaibigan na si Amain na pinagsasabihan siya kung gaano kaangal ang kumilos mag-isa at ilagay sa panganib ang sariling buhay para sa iba, lalo na kung walang malinaw na layunin o kapalit. Sinabi nito na walang kasiguraduhan na palaging may darating para iligtas siya, kaya kailangan niyang maging mas maingat. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Hibiki habang inaanunsyo ni Sapo kung gaano kalaki ang itinaas ng kanyang skills at levels. Lumapit si Joel at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa lalaking iyon, at ibinunyag na ito pala ay kanyang nakababatang kapatid na si Jade. Naguluhan si Hibiki dahil tao si Jade samantalang hindi si Joel, kaya ipinaliwanag ni Joel na magkaiba sila ng ina. Bukod doon, sinabi ni Hibiki na hindi siya dapat pasalamatan dahil nagawa lamang niya iyon dahil sa tulong ng mana ng lahat ng nasa paligid. Tinanggap ni Joel ang paliwanag na iyon, ngunit itinuro rin niya na kung wala si Hibiki ay siguradong namatay si Jade, kaya taimtim siyang humiling na tanggapin niya ang kanyang pasasalamat. Matapos iyon, sinabi ni Joel kay Hibiki na pinatahimik niya ang buong insidente dahil ang kakayahan niyang gamitin ang parehong Hypercure at Perfect Heal ay isang bagay na halos hindi pa naririnig kailanman. Ipinaliwanag ni Joel na kung kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Hibiki, malaki ang posibilidad na may mga taong susubok na samantalahin siya para sa sariling pakinabang, kaya iminungkahi niyang sumali siya sa isang party dahil mas magiging ligtas siya kung may mga kasama siyang friendly combatants. Pinag-isipan ito ni Hibiki ngunit hindi pa siya lubos na kumbinsido, lalo na't hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili sa lungsod at ayaw niyang magdulot ng problema sa iba. Aminado siyang maganda sana ang may mga taong masasandalan, ngunit nagdududa siya kung gagana ito dahil isa siyang non-combatant. Kaya sinabi ni Joel na may isa pa siyang opsyon, ang kumuha ng bodyguard. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang wolfman na nakakulong sa isang selda kasama ang isang maliit na babae, habang ipinapangako nitong dudurugin niya ang sinumang magtatangkang saktan ito. Kinabukasan, pumunta si Hibiki sa Debbie Company upang maghanap ng bodyguard at nakilala ang may-ari na si Jordan Debbie. Ngunit sa unang tingin pa lamang kay Hibiki, agad na natuwa si Debbie dahil naamoy niya ang potensyal na kita mula rito. Lumalabas na mayroon siyang skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makaramdam ng kakaibang amoy mula sa mga taong mayaman na o magiging mayaman pa lang sa hinaharap. Ipinakita kay Hibiki ang ilang malalakas na kandidato para maging bodyguard, ngunit tinanggihan niya ang bawat isa, hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil wala silang sapat na MP. Sa huli, nais niyang magamit ang Hypercure at Perfect Heal mula sa medical book, at nangangailangan iyon ng bodyguard na may sapat na mana. Sinabi ni Debbie na marami pa siyang ibang opsyon, ngunit sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hibiki ng payo mula sa God na maghanap na lang siya ng sarili niyang bodyguard. Habang dinadala siya ni Debbie sa susunod na mga pagpipilian, napansin ni Hibiki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Ipinaliwanag ni Debbie na may ilang opsyon doon, ngunit hindi niya ito inirerekomenda dahil ang mga iyon ay hindi angkop para sa normal na trabaho o labanan. Dahil hindi sila nakabalik sa kanilang mga homeland, pinayagan na lamang sila ni Debbie na manatili roon. Naisip ni Hibiki na baka pareho sila ng sitwasyon, kaya hiniling niyang dalhin siya ni Debbie sa lugar na iyon. Pagpasok niya, nakita niya ang isang wolf beastman na tila nagbabantay sa isang batang babae. Nagtaka siya kung bakit sila nakakulong, kaya ipinaliwanag ni Debbie na nagwala ang beastman habang pinoprotektahan ang bata. Ang batang babae ay natuklasang may magical abilities, ngunit wala pa itong kontrol dito kaya kusa itong sumasabog paminsan-minsan ng walang babala. Dahil dito, sinubukan ni Hibiki na i-appraise silang dalawa at nagulat siya nang malaman na may ilang stats na nakatago. Ipinaliwanag ni Sapo na ang kanilang stats ay sadyang pin-ik, kaya iminungkahi niyang gamitin ni Hibiki ang kanyang Expert Eye skill, ang pinakamataas na antas ng appraisal ability sa mundong ito na direktang ibinigay ng God. Ginamit ni Hibiki ang Expert Eye at muling sinuri ang dalawa, at natuklasan niyang ang Beastman ay si Claude, isang hero na nasa level 95. Samantala, ang batang babae ay si Lillian, na may taglay na Raging Sanctuary status, na nangangahulugang ang kanyang kaluluwa ay direktang konektado sa realm ng mga Diyos.
Pinag-isipan ito ni Habiki at napagtanto niyang pareho silang may sapat na MP, ngunit napaisip siya kung pinapayagan ba siyang isama ang isang hero at isang sage. Muling nagsalita ang god at sinabing gawin niya ang nais niya. Bukod dito, iminungkahi ni Sapo na gamitin niya ang technical skill na relief measure, kahit hindi nito lubos na ipinaliwanag kung bakit. Inisip ni Habiki na maaaring ito ay isang skill na makakatulong kay Claude upang alisin ang curse na nakalagay sa kanya. Sa huli, nagdesisyon si Habiki na bilhin silang dalawa at napasigaw sa tuwa si Debbie dahil lalo pang lumakas ang amoy ng kayamanan na nararamdaman niya mula kay Habiki. Pagkatapos nito, dinala ni Habiki sina Claude at Lillian sa isang bukas na lugar at agad namang napaisip si Claude kung ano nga ba ang balak gawin ni Habiki sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi lamang ni Habiki kay Claude na kumalma at mag-relax dahil naroon siya upang gamutin siya na labis na ikinagulat ni Claude. Gayunpaman, sinabi niya kay Lillian na kakailanganin niya ang tulong nito upang maging matagumpay ang plano. Naghinala si Claude na baka ito ay isang bitag o panlilinlang, ngunit pinatigil siya ni Lillian at sinabing huwag mag-overthink dahil sa buong buhay niya ay si Claude ang laging nagpoprotekta at naigal iligtas sa kanya, kaya sa pagkakataong ito ay gusto naman niyang siya ang magligtas kay Claude. Ipinaliwanag ni Habiki kay Lillian na upang maisagawa ito, kakailanganin niya ang malaking bahagi ng kanyang MP at kailangan din itong pumayag sa isang contract. Walang pag-aatubiling pumayag si Lillian at agad na ipinasa ang kanyang MP kay Habiki na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang activate ang perfect heal technique. Sa isang iglap, ganap na naibalik ang nawawalang mga bahagi ng katawan ni Claude at tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang sugat na parang hindi kailanman nangyari. Labis ang tuwa ni Lillian sa nakita niya at agad siyang tumakbo upang yakapin si Claude ng mahigpit. Ipinahayag ni Claude ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Habiki at sinabing hindi niya halos makapaniwala kung gaano kabigat ang pakiramdam niya kanina kumpara ngayon. Ipinaliwanag ni Habiki na malamang ay dulot iyon ng curse na inilagay sa kanya na ikinagulat ni Claude dahil ang impormasyon tungkol sa kanyang curse ay dapat ay nakatago at hindi maaabot kahit ng isang may appraisal skill. Sinabi rin ni Habiki na isa siyang hero at sinabi kay Lillian na sa hinaharap ay magiging isang sage siya. Lubos na naguluhan si Claude kung paano nalaman ni Habiki ang lahat ng iyon, kaya ipinaliwanag ni Habiki na personal itong ibinigay sa kanya ng god sa pamamagitan ng expert eye skill. Sa sandaling iyon, kinilabutan si Claude dahil alam niya kung gaano kahalaga ang skill na iyon at kung ano ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos, agad na sinimulan ni Habiki ang pagtanggal ng curse kay Claude sa pamamagitan ng pag-activate ng relief measure skill. Ngunit sa labis na ikinagulat ni Habiki at Lillian, biglang nabalot si Claude ng makakapal at mabibigat na kadena na tila lumitaw mula sa wala, at kasunod nito ay isang napakalaking pares ng gunting ang bumaba patungo sa kanya. Sa unang tingin, mukhang nasaksak si Claude na ikinagulat nilang dalawa, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang buhay pa rin siya. Nang bumaba ang gunting at maputol ang isa sa mga kadena na matagal nang nagpapabigat sa kanya, sandaling inalala ni Claude ang kanyang pakiramdam at napagtanto niyang bagamat hindi pa siya ganap na bumabalik sa dati niyang lakas, nararamdaman na niyang unti-unti itong bumabalik sa kanya. Pagkatapos, yumuko siya ng may paggalang kay Habiki at taimtim na humingi ng paumanhin sa kanyang naging bastos na asal kanina. Kasunod nito, sinabi niyang nais niyang isagawa ang Ceremony of Allegiance kasama si Habiki. Walang ideya si Habiki kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni Claude na isa itong sagradong ritual kung saan iaalay niya ang kanyang kaluluwa kay Habiki at mangangakong mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Nagsalita si Sapo at iminungkahi kay Habiki na gamitin ang contract skill para sa seremonyang iyon, dahil ang kontrata ay may kapangyarihang atali ang magkabilang panig sa kanilang mga pangako, kaya kung papasok sila sa isang kontrata, obligado silang tuparin ang lahat ng napagkasundoan. Pinag-isipan nito ni Habiki at napagpasyahan niyang hindi naman ito masama, kaya pumayag siyang ituloy ang kontrata. Nagsimula ang proseso at ipinangako ni Claude ang kanyang buong katapatan kay Habiki, at nang tanggapin ito ni Habiki, matagumpay na nabuo ang kontrata sa pagitan nila. Lumitaw ang isang marka sa kanilang mga palso na naging simbolo ng Crest of the Light Spirits, na kumakatawan sa katapatan at pangakong ibinabahagi nila sa isa't isa. Pinanood ni Lillian ang buong pangyayari at labis ang kanyang tuwa, habang sa kabilang banda, patuloy naman sa kanilang paglalakbay sina Amelia, Ival, at Stalia. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, iminungkahi ni Amelia na huminto muna sila sa isang hot spring upang makapagpahinga sa natitirang bahagi ng araw. Sa una ay natuwa si Stalia sa ideya, ngunit nang mapag-isipan niya ito ng mabuti, sinubukan niyang pigilan si Amelia dahil kung pupunta sila roon, kailangan din nilang maligo kasama si Ival, at ayaw niyang mas mapalapit pa ito kay Amelia.
Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtutol ni Stalia, nanindigan si Amelia na pupunta sila sa hot spring, kaya wala nang nagawa si Stalia kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Samantala, ipinaliwanag ni Habiki kina Claude at Lilian ang buong sitwasyon kung bakit kailangan niyang kumuha ng MP mula sa iba upang magamit ang kanyang perfect heal skill, at malinaw naman nila itong naunawaan. Pagkatapos nito, nagkasundo silang magsagawa ng isang sharing contract na naging dahilan upang mag-level up ang kanyang technical contract skill. Napansin ni Claude na tila may binubulong si Habiki sa sarili habang ginagawa ang lahat ng ito, kaya tinanong niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Habiki na isa lamang itong boses na nagbibigay sa kanya ng mga paliwanag at gumagabay sa kanya. Agad namang natigilan si Claude at nagulat nang mapagtanto na ang tinutukoy ni Habiki ay ang tutorial skill, isang kakayahang direktang ibinibigay ng God. Naunawaan din ni Claude na nangangahulugan ito na si Habiki ay nagmula sa ibang mundo, at nagulat naman si Habiki na alam na ni Claude ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang mundo. Tinanong ni Habiki kung ayos lang ba kay Claude na siya ay galing sa ibang mundo, at sumagot si Claude na wala itong kahit anong epekto sa kanya at hindi nito mababago ang kanyang katapatan kay Habiki. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at ipinaliwanag ni Claude na ang God na konektado kay Habiki ay malamang ang Chief God. Sa mundong ito, may humigit kumulang 11 mga Diyos, at ang Chief God ang itinuturing na pinakauna at pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Ipinaliwanag ni Claude na ang tutorial at expert eye ay mga divine blessings na tanging ang Chief God lamang ang maaaring magbigay at walang ibang makakagawa nito. Dahil dito, naniniwala si Claude na talagang pinili ng Chief God si Habiki at may espesyal na interes sa kanya. Ngunit para kay Habiki, mahirap paniwalaan na siya ang pagtutuunan ng pansin ng Chief God kung mayroon namang tulad ni na Claude at Lilian na mas kahanga-hanga. Gayunpaman, napaisip siya kung bakit binigyan si Lilian ng Radiant Sanctuary skill, dahil tila napakabigat nitong pasanin para sa isang tao. Wala ring alam si na Claude at Lilian tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Habiki na ito ay isang skill na naglalabas ng napakalakas at napakabigat na kapangyarihan na tila sumisira sa kanya mula sa loob. Dahil dito, natulala si Lilian sa gulat at agad pinagsisihan ni Habiki na nabanggit pa niya iyon. Ngunit nagsalita si Claude at sinabi na duda siyang ang Chief God ang nagbigay ng Radiant Sanctuary kay Lilian, at mas malamang na ang God of Magic ang may gawa nito dahil sakop ng kapangyarihan nito ang lahat ng may kinalaman sa magic. Bigla namang nagpakita ang presensya ng God of Magic at direktang kinausap si Habiki, na nagsabing totoo ngang nahihirapan si Lilian dahil sa Radiant Sanctuary skill, ngunit kapag naibigay na ang isang skill ay hindi na ito maaaring basta alisin. Ipinaliwanag din niya na mayroon si Habiki ng kanyang skill na tinatawag na Grimoire na magbibigay sa kanya ng kakayahang i-adjust ang MP at overall magic power ni Lilian upang makontrol ang sitwasyon. Nilinaw din niya na huwag magkamali ng akala si Habiki dahil hindi siya laging nandyan upang tumulong sa tuwing kailangan niya. Napagtanto ni Habiki na kapag ginamit niya ang Grimoire skill, automatikong kikilos ang administration system upang ayusin ang lahat, kaya magiging maayos na ang sitwasyon. Ipinasa niya ang magandang balita kina Claude at Lilian, at labis ang kanilang pasasalamat nang marinig ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ipinaalam ni Sapo kay Habiki na pansamantalang hindi magagamit ang kanyang expert eye skill at tutorial skill, kaya ang maitutulong na lamang niya ay base sa impormasyong nakalap niya hanggang sa puntong iyon. Samantala, masusing pinagmamasdan ng God of Magic si Habiki at hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na parang nakita na niya ito dati. Sa kabila nito, ginamit ni Habiki ang kanyang Grimoire skill, na agad nag-summon ng isang napakakyot na maliit na pusa na nagpakilalang si V at sinabing narito siya upang turuan si Lilian kung paano kontrolin ang kanyang magic. Ngunit dahil sa sobrang pagkakyot ni V, agad siyang pinay ni Lilian nang hindi na nag-isip pa. Tinanong naman ni Habiki si V tungkol sa Grimoire, at ipinaliwanag nito na siya mismo ang Grimoire at isa rin siyang makapangyarihang sacred beast na nilikha ng God of Magic. Dahil dito, naging kampante si Habiki at marahang hinaplos ang ulo ni V, na ikinaselos naman ni Claude, kaya agad itong nagreklamo na hindi pa siya nabibigyan ni Habiki ng kahit isang tapik man lang. Samantala, makikita sina Amelia, Ival, at Stalia na nagpapahinga sa isang hot spring, at sandaling nagulat si Stalia sa laki ng dibdib ni Amelia bago agad na bumalik sa pagiging composed. Tinanong ni Amelia si Stalia kung ano ang mahalagang misyon na ipinadala sa kanya ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Stalia na wala pa siyang sapat na detalye tungkol dito. Pagkatapos ay lumingon si Amelia kay Ival at tinanong kung maaari ba siyang tulungan itong magbanlo ng kanyang likod, ngunit diretsahan itong tumanggi, na ikinatawa ni Amelia dahil napagtanto niyang hindi pa sila ganap na magkaibigan.
Sumingit naman si Stalia at sinabihan si Amelia na masyado siyang nagmamadali kay Ival dahil ang simpleng paghuhugas ng likod ay hindi agad nangangahulugang magkaibigan na ang dalawang tao. Narinig ni Ival ang usapan at napangiti ng bahagya bago tumayo at sinabing tutulungan na niya si Amelia, na labis na ikinagulat ni Amelia, ngunit sinabi lamang ni Ival na iyon ang ginagawa ng mga magkaibigan. Kinabukasan, isinama ni Hibiki si Claude para mamili ng mga armas. At habang naroon sila, pinili ni Claude ang isang spear. Na ikinagulat ni Hibiki dahil palagi niyang iniisip na ang mga heroes ay karaniwang gumagamit ng sword bilang pangunahing sandata. Ngunit sinabi ni Claude na mas madali para sa kanya ang paggamit ng spear base sa kanyang body type at fighting style. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa kanyang armor at sinabi na mas pinipili niyang umiwas sa mga attacks kaysa harapin ang mga ito ng direkta. Kaya basta protektado ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan ay sapat na iyon para sa kanya. Idinagdag pa niya na ayaw niyang magsuot ng sobrang daming armor dahil magpapainit ito sa kanya at magpapabagal sa kanyang galaw. Kasabay nito ay pumili rin si Lilian ng ilang bagong damit para sa sarili niya. At nang sabihin ng merchant na ang kabuuang presyo ay 25 gold coins. Parehong nagulat sina Hibiki at Lilian dahil napakalaki nito para sa kanila. Ngunit para kay Claude ay tila mura lamang ito kaya agad niya itong binayaran ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, nagsimulang makaramdam ng guilt si Lilian sa pagbili ng damit dahil sa presyo nito. Napansin ito ni Hibiki at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa sa pera kaya hindi siya dapat makaramdam ng masama. Pagkatapos nito ay sinabi ni Hibiki kay Lilian na pumili rin siya ng staff para sa sarili niya. Kahit alam niyang kapos na siya sa pera ay hinikayat pa rin niya ito. At napagtanto niya na sapat na para sa kanya ang makita ang ngiti ni Lilian. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si V ng pagka-left out at hiniling kay Hibiki na bilhan din siya ng isang bagay. Pumayag si Hibiki at binilhan siya ng isang cute na collar kahit na lalo siyang nabaon sa utang dahil dito. Matapos nilang mamili ay pumunta silang lahat sa isang open field. Doon ay sinabi ni Vene na bibigyan niya sila ng basic lesson sa magic. Naniniwala siya na ayos na si Claude dahil isa itong hero. Ngunit sina Hibiki at Lilian ay wala ng mga basic qualities na karaniwang taglay ng mga heroes. Kaya sinabi niya kay Hibiki na umasa na lang sa kanyang grimoire. Hindi naiintindihan ni Hibiki kung ano ang grimoire kaya nagtanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Sapo na ang grimoire ay isang espesyal na technical skill na may rarity rank na nagbibigay sa user ng iba't ibang uri ng kaalaman at kakayahan na may kaugnayan sa magic system ng mundo nila. Agad na na-excite si Hibiki at nagsimulang isipin kung magagamit na rin niya ang magic. Ngunit agad itong pinigilan ni V at sinabi na simpleng household magic lamang ang magagamit niya. Gayunpaman ay ipinagpatuloy pa rin nila ang training. Iminungkahi ni V na unahin nilang tulungan si Lilian na makontrol ang kanyang magic. Ipinaliwanag niya kay Hibiki na para magawa ito ay kailangan niyang ma-register bilang responsable sa magic output ni Lilian. Nang tanungin ni Hibiki kung paano ito mangyayari, simpleng kinagat ni Van ang kanyang kamay at sinabing sapat na iyon para gumana. Pagkatapos nito ay lumapit si V kay Lilian at mas malinaw na ipinaliwanag ang plano. Sinabi niya na bababaan nila ang power ng magic ni Lilian sa 10% at dahan-daang itataas ito habang natututo siyang kontrolin ito ng maayos nang hindi nawawala sa balanse. Pagkatapos ay humarap si V kay Hibiki at sinabi na kailangan niyang matutunan ang magic circulation. Ipinaliwanag niya na para magamit ng tama ang magic ay kailangang makontrol ng isang tao ang daloy ng kanyang magic power ng may eksaktong precision, at ipinakilala niya ang isang exercise na tinatawag na magic power circulation. Sa exercise na ito, dalawang tao ang maghahawak ng kamay at ipapasa nila sa isa't isa ang kanilang magic essence. At ang layunin ay makontrol ang daloy nito nang hindi nawawalan ng stability. Ngunit kahit matapos marinig ang paliwanag na ito, hindi pa rin naiintindihan ni Hibiki ang sinasabi niya kaya halatang naiinis si Vene. Kaya sinabi na lang niya na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapasa ni Claude ng maliit na amount ng magic papunta kay Hibiki para maranasan niya ito ng direkta. Binalaan niya si Claude na mag-ingat dahil mahina ang resistance ni Hibiki sa magic at madaling ma-overwhelm. Pumayag si Claude at sinimulan niyang ipasa ang kanyang magic kay Hibiki. Halos agad-agad ay naging sobrang intense ang pakiramdam. At pagkalipas ng ilang segundo, biglang natagpuan ni Hibiki ang sarili niya sa isang kakaibang walang lamang espasyo na unti-unting nagbago at naging isang forest sa ilalim ng starry night sky. Tumingin-tingin si Hibiki at pagkatapos ay lumingon sa isang malapit na body of water. Doon ay nakita niya ang isang elf girl na tumingin pabalik sa kanya at tinawag siyang Claude. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Hibiki na tila kinuha niya ang appearance at identity ni Claude. Sinubukan niyang manatiling kalmado at kumilos ng natural habang lumalapit at umupo sa tabi nito. Habang nangyayari ito ay nagsimula ring ma-access ni Hibiki ang mga alaala ni Claude.
At mula sa mga alaala na iyon ay nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Anastasia. Nakita rin niya na matagal nang magkakilala sina Claude at Anastasia mula pagkabata at halos palagi silang magkasama habang lumalaki kaya naging napakalalim ng kanilang bond at naniwala si Claude na mananatili iyon magpakailanman. Ngunit biglang nagbago ang memorya at sumiklab ang isang digmaan kung saan maraming buhay ang nawala kabilang na si Anastasia. Malinaw na ipinakita ng alaala na ang pangyayaring iyon ay sobrang masakit at traumatic para kay Claude. At bigla na lamang nagising si Hibiki pabalik sa totoong mundo. Sa una ay naniniwala pa rin siya na siya si Claude. Ngunit agad siyang kinausap ni Claude at sinubukang ibalik siya sa realidad sa pamamagitan ng pagpapaalala kung sino talaga siya. At matapos ang ilang sandali ay tuluyan nang nagbalik ang kanyang senses at bumalik siya sa normal. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit naniwala siyang siya si Claude. Ipinaliwanag ni V na nangyari iyon dahil masyado siyang nalunod sa consciousness ni Claude habang dumadaloy ang magic sa kanya. Humingi ng paumanhin si Claude kay Hibiki dahil naparami ang magic na naipasa niya. Ngunit agad siyang pinagalitan ni VH at pinaalalahanan na malinaw niyang sinabi na kaunting amount lang ang ipasa at mag-ingat. Kinagabihan, abala si Hibiki sa pagmomop ng sahig ng kanyang kwarto bilang bahagi ng kanyang training para sa household magic. Ang household magic ay isang uri ng magic na ginagamit para tumulong sa araw-araw na gawain at simpleng aktibidad. Ngunit para matutunan ito ay kailangan ng tulong ng spirits. Kapag ang isang tao ay naglalabas ng magical energy habang gumagawa ng normal na gawain ay unti-unting nagtitipon ng mga spirits sa enerhiyang iyon sa paglipas ng panahon. At kapag nasiyahan na sila ay tutugan sila at tuturuan ng taong iyon kung paano gamitin ng maayos ang household magic. Matagal nang ginagawa ni Hibiki ang mga gawaing ito ngunit wala pa rin siyang natatanggap na anumang response kaya nagsimula siyang magduda kung gumagana ba talaga ang paraang ito o nagsasayang lang siya ng oras. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ito na umaasang may mangyayari, makalipas ang ilang sandali ay dumating sina Claude at Lillian sa kanyang kwarto, at habang papasok si Claude ay aksidente niyang natabig ang mop bucket ni Hibiki at natapon ang tubig sa sahig, kaya agad siyang humingi ng paumanhin at sinimulang linisin ito. Gayunpaman, sinabi ni Hibiki kay Claude na huwag na itong mag-alala. At sinabi pa niya na cute si Claude kapag nagiging clumsy ito. Na siyang ikinahiya ni Claude habang lumilipas ang oras ay nagsimulang mag-improve si Lillian at unti-unting gumagaling sa pagkontrol ng kanyang magic. Nang makita ito ay iminungkahi ni Claude na subukan din ni Hibiki ang ilang practical training imbes na puro chores lang ang ginagawa. Sumagot si Hibiki na hindi nga niya alam kung paano gumamit ng sword. Ngunit sinabi ni Claude na huwag na niyang isipin iyon at sa halip ay binigyan siya ng bow and arrow para subukan. Sinubukan ni Hibiki na tumira sa isang target ng ilang beses ngunit lahat ng kanyang shots ay sobrang sablay. Kahit ilang ulit pa niyang subukan ay nabibigo siya sa bawat attempt. Na nagpapakita na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Samantala sa forest ay naglalakbay si Amelia kasama ang iba habang iniisip kung kamusta na si Hibiki. At habang nagpapatuloy sila ay nakarating sila sa isang crossroad kung saan ang isang daan ay isang shortcut. Ngunit iminungkahi ni Amelia na iwasan nila ito, ipinaliwanag niya na may isang ruined fortress sa unahan at ayon sa mga rumor ay ang mga kaluluwang nagmumulto roon ay niloloko ang sinumang lalapit dito. Nang marinig ito ni Ival ay na-excite siya imbes na matakot. Agad siyang nagpakita ng interes at nagsimulang maglakad papunta sa shortcut. Iminungkahi niya na puntahan nila ito at tingnan, tinuring ito bilang isang masayang adventure kaysa sa isang mapanganib na bagay. Si Imalia ay desperado na mapanatili si Ival bilang kaibigan kaya sumang-ayon siya sa kanyang mungkahi. At dahil dito ay nagpasya silang lahat na sundan ang desisyon ni Ival at tumungo sa shortcut. Ngunit agad na naramdaman ni Stalia na ang desisyong ito ay magdudulot ng problema at malamang na hindi ito magtatapos ng maayos. Samantala tinulungan ni Lillian si Hibiki na maghanda ng pagkain. At matapos silang magluto ay sabay-sabay silang umupo upang kainin ito. Ngunit ang pagkain ay naging ganap na hindi makakain dahil naging pabaya si Claude at nakalimutang linisin ng maayos ang mga mushrooms at iba pang ingredients bago lutuin. Dahil dito ay napagtanto nila na hindi gaanong kapakipakinabang si Claude sa labas ng combat situations. Agad namang ipinagtanggol ni Claude ang sarili niya at sinabi na ang kakulangan niya sa ibang skills ay dahil sa curse na ipinataw sa kanya. Na siyang nagpa-curious kay Hibiki kaya tinanong niya si Claude kung alam ba niya kung sino ang nagbigay ng curse sa kanya. Sumagot si Claude na hindi niya alam kung sino ang responsable nito. Kalaunan habang naghuhugas ng pinggan si Hibiki sa tabi ng ilog ay bigla siyang inabisuhan ni Sapo na nakakuha siya ng bagong skill na tinatawag na bubble wash na isang uri ng household magic. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sapo na tingnan ni Hibiki ang kanyang world map. At nang gawin niya ito ay nakita niya na may isang Russian boar na uri ng monster na papalapit sa kanilang lokasyon ng napakabilis.
Habang papalapit ang monster ay humakbang si Claude ng may kumpiyansa at ginamit ang kanyang spear kasama ang kanyang precision strike technique upang talunin ang boar ng mabilis at madali. Matapos itong mapatay ay itinuro ni Claude na ang amoy ng dugo ay maaaring makaakit ng ibang monsters kaya kailangan nilang asikasuhin agad ang katawan nito. Ngunit sinamantala ni Lilian ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang water magic at ipakita ang kanyang natutunan, agad niyang inactivate ang kanyang odor isolation skill upang alisin ang lahat ng dugo mula sa boar at iniwan itong ganap na malinis, at matapos iyon ay sinabi ni Claude na tuturuan na niya sila kung paano tama ang pag-butcher ng isang monster. Samantala, nang makarating sina Amelia at ang iba sa Ruin Fortress, ginamit ni Ival ang kanyang magic mirror upang obserbahan ang paligid. At nalaman niyang ang lugar ay puno ng maraming restless souls. Kasabay nito ay biglang sumigaw si Amelia sa tuwa dahil iniisip niyang nakakita siya ng napakaraming treasure. Ngunit nang suriin ito ni Ival ay napagtanto niyang hindi ito tunay na treasure kundi isang magical gas na nagpapakita ng illusions base sa pinakamalalim na kagustuhan ng isang tao. Dahilan upang mahulog sina Amelia at Stalia sa isang parang daydream na estado. Agad namang ginamit ni Ival ang kanyang magic upang ayusin ang sitwasyon. Samantala bumalik naman tayo kina Habiki at sa iba. Matapos nilang i-butcher ang boar ay lahat sila ay marumi at nababalot ng dugo kaya nagpasya si Habiki na ito na ang tamang oras para subukan ang kanyang bagong skill na bubble wash. Nang activate niya ito ay biglang bumulwak ang mga soap bubbles na may mataas na pressure at tumama kay Claude, at matapos mawala ang mga bubbles ay naiwan si Claude na ganap na malinis, mas malinis pa kaysa dati. Sinabi rin niya na tila na-refresh ng bubble wash ang kanyang katawan at naibalik ang ilan sa kanyang lakas. Iyon ang episode 4, mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na bahagi at panoorin ang next video.